Napag-usapan natin ang patungkol sa may deadly power nitong si Testarossa. Pero bago natin simulan itong video na ito, ay i-roll muna natin ang intro. Hello everyone and welcome to my channel, ang inyong source ng Tagalog na Tansura Contents. Sa channel na ito ay pinag-uusapan natin ang mga nangyayari sa may Tansura universe. So without further ado, let's get into the video. Nag-upload na nga pala guys ang Kohay PH ng Tagalog na solo leveling. Kaya kung gusto mo makapanood ng Tagalog solo leveling contents, bisitahin nyo ang Kohay PH. Link in the description. Dahil nandito nga rin itong si Gay Crimson na undoubtedly ay stronger sa kanya, unknown kung hanggang saan naabot ang effect ng nihilistic world. Sigurista itong si Testarossa, hindi siya yung type na nagtatake ng risk, intelligent at cautious siya. Pero nagulat itong si Moss kasi biglang ini-unleash pa rin nitong si Testarossa ito. So bakit niya ini-unleash ang power niya dito? At this point ay na-realize finally ni Moss na mali ang premise niya. Just like Testarossa, currently ay nagagather din ng info itong si Moss gamit ang clone niya at wala siya nakikita na unnatural dito, pero may possibility daw na may na-overlook siya. Ang power kasi ng nihilistic world ay impossible daw na mag-miss sa mga nagtatago sa may scope ng authority nitong caster nito. No matter what type of concealment pa daw ang gawin mo, ay hindi makakatakas sa void na ito ang iyong presence. Kaya naisip dito nitong si Moss na baka may ini-aim daw itong si Testarossa sama. Teka lang daw, ibig sabihin daw ba nun ay meron pang ibang tao na naandito? Shocked na naitanong ni Moss sa may sarili niya ito. Hindi daw maaari. Pero kung si Testarossa sama daw na nirerespeto niya ang nakaisip nun, baka totoo nga daw. Tapos inutusan siya nitong si Testarossa na maging on high alert daw itong si Moss. Sumagot naman itong si Moss na masusunod daw. Dito, sinabihan siya nitong si Testarossa na ayaw niya daw ng incompetent na subordinate. Parang pinapagalitan nitong si Testarossa itong si Moss dito. Pero actually, kindness daw yon at isang proof na ini-acknowledge siya nito. Kasi kung incompetent siya, erase na agad siya before pa siya nito kausapin. Bilang Viceroy, alam na ni Moss yon. At hanggang ngayon, nakaka-survive siya by choosing the correct answers with over 90% accuracy every time na kinakausap siya nitong si Testarossa. Nakahinga na siya na maluwag nung marinig niya ang satisfied tone nitong si Testarossa ngayon. Then naging white palalo ang environment dito. After that, biglang meron nagsalita. Sabi nito, napaka-reckless daw talaga ng mga actions nitong si Testarossa. Ito pala'y walang iba kung hindi itong si Valgrind na ngayon biglang sumulpot dito. Itong si Valgrind gumamit ng kanyang parallel existence. Then nag-reply itong si Testarossa na as expected daw, pupunta rin ito dito. Dagdag pa niya, gusto lang daw niyang i-check kung ano ang magiging reaction itong si Valsard. Nagbiro naman itong si Valgrind na gumamit pa daw itong si Testarossa ng isang world-destroying power para lang daw makita yon. Talagang napaka-impressive daw. Nag-uusap ang dalawang babae na ito habang nakangiti sila sa isa't isa na para bang napaka-chill lang dito. Pero para kay Moss na exposed sa may white pure world, napaka-terrifying experience nito. Sa isip niya, nagmamakaawa siya. Grand Duke daw siya sa may hell. Pero bakit ganito daw ang nararanasan niyang treatment? Pero syempre, sa isip niya lang yon dahil tapos ang karir niya kapag nagreklamo siya out loud. Nagpasalamat naman itong si Sokka kay Moss sa pagprotekta nito sa kanya. Apologetic ngayon itong si Sokka dahil hindi siya makasabay sa bilis ng mga pangyayari. Pero sa isip ni Moss, hindi naman daw yun issue kasi ibang level naman daw talaga itong mga clashes na ito. Talagang white out ang paligid dahil sa magic power nitong si Valsard. At ang normal na tao talagang instantly na mamamatay kapag na-exposed nga dito. Kahit daw ranked na adventurer pa daw yon. Zero kasi talaga ang visibility dito at obscured ang sound sa may paligid. Useless daw ang magic sense nitong si Sokka. Baka nga daw hindi man lang nito napansin itong si Valgrind at Testarossa. Kaya ngayon, kinomfort na lang siya ni Moss na wag daw itong mag-alala. Basta ang goal lang daw nitong si Sokka ngayon ang makasurvive siya. Kahit wala daw itong itulong na iba. Frustrated itong si Sokka sa may uselessness niya. Pero sabi ni Moss ganun rin daw ang nararamdaman niya ngayon. Frustrated rin siya kasi magkaiba man ang rank nila pareho silang walang magawa sa may harapan ng master niya. Ang buhay nila ay nasa may kamay nitong si Testarossa. And-explain nitong si Moss na nasa may first stage pa lang daw ang nihilistic world. Hindi pa daw ito ang peak nitong atake na ito.
pag nai-release ang void energy, tapos daw sila. Na-confuse naman itong si Sokka. Gusto niya sanang itanong kung bakit gumamit ang dangerous technique itong si Testarossa, pero hindi niya na ito naitanong. Na-realize nitong si Sokka na mabuti na lang daw at nalaman niya na parehas sila ng nararamdaman nitong si Moss, kasi helpless nga rin ito, kasi dahil doon medyo gumaan ang pakiramdam niya. Naintindihan niya na importante ang role niya bilang landmark para sa mga dadating na mga reinforcement, kasi kung wala siya baka maligaw itong iba dito pagdating nila sa may White World. Kaya ngayon nag-stick na lang talaga siya sa may role niya na ito. Obediently na lang daw sila na mag-iintay sa mga susunod pa na orders. Nagpatuloy naman ang usapan nitong sila Testarossa at Velgrind. Tinanong nitong si Velgrind kung may third party intervention daw ba dito. Inamin niya na nagpakita siya para itanong yon. Hindi daw siya makakatulong masyado sa pagdeal dito kasi may ginagawang importanteng role ang kanyang main body. Nagkwento siya na nag-release daw ng Dragonova itong si Milim sa may Heavenly Passage Tower, kaya kinailangan niya daw na i-reinforce ito ng barrier. Pero kahit ni-reinforce niya ito nagka-crisis pa rin dahil nagbukas daw ang Great Gate, at dahil daw doon paparating na itong sila Ibaraj. Talagang ngayon merong threats all over the world, at ngayon daw papunta naman itong si Milim sa may Sarion. This time target naman daw nito ang Divine Tree, at wala daw silang way para mapigilan ito, kaya bahala na daw ang mga local forces. At dito na muna natin tatapusin itong video na ito. Kung nagugustuhan mo itong mga videos natin, ay please consider joining the membership para mapanood mo na agad ang mga kasunod na part, dahil palaging advance ang ating mga members. Also, ay please consider leaving a like at mag-comment ka na din para ma-boost naman tayo ng algorithm.